Non-repairable na ang main tube at spare tube. Solo trail ride, walang signal, mahirap ang terrain, at masyadong malayo para lakarin. Kaya ito na lang ang natitirang pinaka-practical option ko para makauwi. Improvise. At ito na ang emergency option ko dito. Ang science nito ay simple lang. Normally, compressed air sa loob ng tire ang sumusuporta sa bigat ng motor. Dahil wala ng inner tubes, ang goal ko ngayon ay palitan ang air space ng compressible materials tulad ng damo at dahon. Hindi nito mapapalitan ang tamang tire pressure, pero pwede itong magbigay ng temporary support para hindi direktang sumayad ang yantas sa lupa. Emergency measure lang ito para mailabas lang ang motor at makarating sa lugar na may tamang repair. Itong emergency solution na ito ay una kong narinig sa papa ko, 26 years ago na. Pero ngayon ko palang unang na-testing. May nakita na rin akong ganito sa TV at isang beses din sa aktwal. Pero yung ako mismo ang gumawa, ngayon pa lang. Kaya excited din ako sa resulta nito. Iba pa rin ang actual experience. Pwede kahit anong klase ng mga dahon. Huwag lang yung matitinik at mga sticks dahil baka makatusok sa loob ng gulong. Kung anong available materials lang sa paligid mo. Improvise. Dahil hindi na magagamit ang mga inner tubes, gagawin ko na lang silang rubber straps. Ang purpose nito ay itali ang tire sa rim para mabawasan ang paggalaw ng tire habang umiikot ang gulong. Kapag walang air pressure, mas madaling ma-deform o dumulas ang tire sa yantas, lalo na sa rough terrain. Hindi ito permanenteng solusyon, pero makakatulong itong panatilihing buo at stable ang setup habang dahan-dahang pinapatakbo ang motor. Yang ibang mga gomang pantali ay hindi ko na ginamit dahil madali nang maputol.
Kagaya ng ex ko, marupok. Kay... Para sa reinforcement, gagamitin ko rin ang towing rope. Mas matibay ito kaysa rubber straps lang at makakatulong na pigilan ang tire na mag-shift o bumuka habang tumatakbo. Hindi nito maaayos ang tire pero makakadagdag ito sa stability ng setup. Dahil baka sumabit ang mga tali at ang gulong, tatanggalin din itong chain guard. Ang mga karga naman ay ilipat sa harap para mas magaan ang likod at hindi masyadong nakalubog ang gulong. Okay, subukan na natin ito at nang makauwi na tayo. After mga 1 kilometer, gi-check ko ang gulong. Okay naman, kaya tuloy tayo. Pagdating dito sa semento na, medyo lubog na ang gulong dahil matigas na ang daan. Parang kulang pa ang mga damong isinaksak ko sa loob. At yung towing rope na itinali ko, siguradong may mas maganda at mas mahigpit pa na teknik dyan. Dahan-dahan lang ang takbo natin. Alalay lang. Kung bibilisan ko naman ng konti, medyo may gewang na. Pero kumakapit pa rin naman ang ginawa kong pag-improvise dito. Every now and then, gi-check up ko ang kalagayan ng gulong. Tulad nito, natanggal ang gomang nakatali, kaya adjust and retie. Ganito lang ang takbo natin, slowly but surely. At pagkatapos ng 2 kilometers trail at 7 kilometers semento, nakaraos din. Woo! Shout out sa Rinon, organizing sa Rinon. Chipo lakla di ko, nakamalasag. Shout out sa sa kumawag papa. Shout out ko sa mga liaban dia sa ipis katani ko. Shout out ko dia sa kwan, sa akong mga kwan, sa akong mga kaprintian sa kwan, Kamansi. Shoutout ko dyan sa Kwan, taga Kamansi. Shout out ko sa akong mga kauban ng mga security guard o gabi na sa mga sa Sherlock Agency.